Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po ba na tumayo sa kusina, tingnan ang inyong plato, at mapaisip, tama pa ba ang mga kinakain ko para sa edad ko? Maaaring paborito niyo pa rin ang mga gulay na dati niyong kinakain, pero bakit tila mas nanghihina ang inyong mga binti? Hindi na tulad ng dati ang inyong balanse at parang mas mabilis maubos ang inyong lakas. Hindi po kayo nag-iisa. Sa ating pagtanda, nagbabago ang reaksyon ng ating katawan sa ilang pagkain kahit pa sa mga dekada na nating pinagkakatiwalaan. Ngunit heto po ang magandang balita, bagamat hindi na natin maibabalik ang panahon, meron po tayong ganap na kapangyarihan na piliin kung ano ang pinakamainam na pampalakas para sa atin ngayon. Iyan po mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Gusto ko po kayong samahan sa pagtalakay sa 6 na karaniwang gulay. 3 sa mga ito ay tahimik na makatutulong sa inyo na manatiling mas malakas, mas matalas ang isip, at mas matatag habang lumilipas ang mga taon. Ngunit ang 3 naman ay maaaring lihim na kumakalaban sa inyong kalusugan, lalo na sa lakas ng inyong mga binti balanse at maging sa inyong kalayaan. Titingnan natin kung paano naaapektuhan ng bawat isa ang inyong katawan, kung paano ihanda ang mga ito sa pinakamalusog na paraan, at kung paano ang isang maliit na pagbabago sa inyong pagkain ay maaaring magdulot ng mas magagandang araw sa hinaharap. Kaya't magtimpla po kayo ng mainit na inumin, umupo ng komportable, at mag-usap tayo na parang dalawang magkaibigan na may malalim na pagmamalasakit sa maayos na pamumuhay kahit pa na sa ating mga ginintuang taon na. Magsimula po tayo sa isa sa mga hindi gaanong napapansing tagapagtanggol ng mga tumatandang katawan, isang maliit na berdeng puno na nagtataglay ng malakas na suntok para sa inyong mga binti puso at utak. Pag-usapan po natin ang broccoli. Oo, broccoli. Iyong maliit na berdeng gulay na marahil ay isinasantabi ng ilang tao sa kanilang plato noong sila'y bata pa. Ngunit kung kayo po ay higit sa iskanta, ang broccoli ay hindi na lamang isang gulay. Ito po ay isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maaari ninyong ilagay sa inyong plato upang manatiling malakas, matatag at matalas ang isipan. Habang tayo po ay tumatanda, nagsisimulang humina ang natural na sistema ng depensa ng ating katawan. Ang pamamaga ay dahan-dahang pumapasok, ang mga buto ay nagiging mas marupok, ang mga kalamnan ay hindi na bumabalik sa dati. At ang nakakatakot na bahagi, minsan, hindi natin ito napapansin hanggang sa may kinuha na ito sa atin, tulad ng kakayahang maglakad ng may kumpiyansa o tumayo ng walang tulong. Dito po pumapasok ang broccoli. Ito'y parang bodyguard ng kalikasan, lalo na para sa mga taong tulad natin na nais tumanda ng may dignidad at kalayaan. Ang nagpap-espesyal sa kanya ay ang tinatawag na sulforaphane. Hindi ko na po kayo bibigyan ng mga siyentipikong termino, ngunit alalahanin niyo po ito. Ang sulforaphane ay parang isang maliit na sundalo sa loob ng broccoli na tumutulong na pakalmahin ang pamamaga, linisin ang mga lason, at protektahan ang inyong mga daluyan ng dugo, kasu-kasuan, at maging ang inyong utak. Ikwento ko po sa inyo si Aling Elena, 72 taong gulang.
Sinimulan niyang magdagdag ng isang tasa ng bahagyang pinasingawang broccoli sa kanyang tanghalian araw-araw. Walang malaking pagbabago, ngunit pagkalipas ng ilang buwan, sinabi niya sa akin na hindi na gaanong sumasakit ang kanyang mga tuhod sa pag-akyat ng hagdan at sinabi ng kanyang doktor na bumuti ang kanyang sirkulasyon. Hindi siya uminom ng mamahaling suplemento. Gumawa lang siya ng isang maliit at tuloy-tuloy na pagbabago. At iyan po ang pinakagusto ko sa broccoli. Ito'y simple ngunit makapangyarihan. Puno rin ito ng vitamin K at calcium, dalawang sustansya na tumutulong na panatilihing malakas ang mga buto at pagkatapos ng samta, malaking bagay po iyon. Ang isang maliit na bali ay maaaring tumagal ng linggo o buwan bago gumaling. Ngunit kapag ang inyong mga buto ay sapat sa nutrisyon, mas kaya ng inyong katawan ang mga maliliit na pagsubok ng buhay. Dagdag pa, pinoprotektahan ng broccoli ang inyong mga ugat mula sa paninigas, isang bagay na natural na nangyayari sa pagtanda ngunit maaaring magdulot ng malubhang problema tulad ng alta presyon at sakit sa puso. Higit pa rito, literal na tinutulungan ng broccoli ang inyong mga binti. Pinapabuti ng sulforaphane ang daloy ng dugo sa inyong mga binti. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pangingilig sa inyong mga daliri sa paa, mas kaunting pulikat sa gabi, at mas matatag na mga hakbang sa araw. At para sa sinumang may diabetes o mahinang sirkulasyon, iyan ay isang tahimik na regalo na hindi ninyo dapat palampasin. Ngunit heto po ang sikreto mahalaga kung paano ninyo ito niluluto. Ang pagpapakulo nito hanggang sa malabsa ay nag-aalis ng kabutihan nito. Ang pinakamahusay na paraan ay ang bahagyang pag-steam nito hanggang sa maging matingkad na berde at medyo malutong. Sa paraang iyon, napananatili ninyo ang lahat ng sustansya at nakukuha ng inyong katawan ang lahat ng benepisyo. Minsan hinahalo ko ang sa akin na may kaunting olive oil at bawang at masarap na nakagagaling pa. At huwag po kayong mag-alala, hindi ninyo kailangang kumain ng isang bundok nito. Ang isang maliit na tasa lang sa isang araw ay sapat na para makagawa ng pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging tuloy-tuloy. Kaya sa susunod na makakita kayo ng broccoli sa palengke o sa inyong plato, gusto kong makita ninyo ang higit pa sa isang gulay. Gusto kong makita ninyo ang isang maliit na berdeng kakampi na nakatayo ng matatag, handang protektahan ang inyong mga buto, mga binti at ang inyong kinabukasan. At kapag nasa panig nyo na ang banayad na berdeng tagapagtanggol na iyon, may isa pang dahon, mas madilim na tahimik na gumagawa sa likod ng mga eksena upang palakasin ang inyong utak, puso at lakas. Doon po tayo susunod. Ngayon, pag-usapan naman natin ang spinach o kangkong, isang bagay na maaaring nasa inyong refrigerator na. Marahil ay naihalo nyo na ito sa salad, idinagdag sa sandwich o isinama sa smoothie. Ngunit ang maaaring hindi ninyo napagtatanto ay ang simpleng madahong gulay na ito ay nagtataglay ng isang hindi kapani-paniwalang sikreto. Isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari ninyong kainin para protektahan ang inyong utak, sirkulasyon
at maging ang mga kalamnan sa inyong mga binti. Madaling baliwalain ang spinach. Wala itong lutong ng carrots o ningning ng red bell peppers. Ngunit para sa ating mga lagpas 60, ang spinach ay parang isang tahimik na gamot na gumagana mula sa loob na tumutulong sa inyong katawan sa mga paraang talagang mararamdaman ninyo sa paglipas ng panahon. Magsimula tayo sa inyong sirkulasyon. Maaaring napapansin ninyo na mas mabilis manlamig ang inyong mga paa kaysa dati o kapag naglalakad kayo, mas mabilis mapagod ang inyong mga binti. Hindi lang po iyan pagtanda. Madalas iyan ay dahil sa mahinang daloy ng dugo. At ang spinach ay isa sa iilang gulay na mayaman sa natural na nitrates at hindi po ito ang masamang uri na galing sa mga processed meat. Ang mga nitrates na ito ay tumutulong na palawakin ang inyong mga daluyan ng dugo, pagbutihin ang pagiging nababanat nito at payagan ang dugo na mas madaling dumaloy sa inyong mga kalamnan at utak. Isang kaibigan ko, si Mang Roberto, 69 taong gulang, ay nakakaramdam ng bahagyang pagkahilo tuwing mabilis siyang tumatayo. Akala niya bahagi lang iyon ng pagtanda. Ngunit, nang simulang niyang magdagdag ng spinach sa kanyang breakfast smoothies ilang beses sa isang linggo, napansin niyang naging mas madalang ang mga pagkahilong iyon. Sinabi ng kanyang doktor na naging stable ang kanyang presyon ng dugo at hindi na gaanong mabigat ang kanyang mga binti kapag naglalakad. Lahat iyon mula sa spinach at huwag nating kalimutan kung ano ang ginagawa nito para sa inyong isipan. Ang spinach ay puno ng lutein at folate, dalawang sustansyang gustong-gusto ng inyong utak. Tumutulong ang mga ito na mapanatili ang memorya, panatilihing malinaw ang inyong mga iniisip at protektahan ang bilis ng inyong pagpoproseso ng impormasyon. Lagi kong sinasabi, ang matalas na isipan ay kasing halaga ng malalakas na binti. Sa huli, ang ating mga iniisip, kwento at alaala ang bumubuo sa kung sino tayo at tinutulungan ng spinach na manatiling ligtas ang mga kayamanang iyon. Higit pa rito, tahimik na pinoprotektahan ng spinach ang inyong paningin. Ang lutein at zeaxanthin, nakakatuwang mga pangalan, alam ko ay direktang pumupunta sa inyong mga mata at binabantayan ang makula, ang bahagi na tumutulong sa inyong makita ang mga detalye. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting hirap sa malabong pagbabasa, mas mahusay na depth perception, at mas mababang panganib ng age-related macular degeneration. Ang malinaw na makilala ang mga muka ng inyong mga apo iyan ay isang regalong sulit protektahan. Hindi po ba? Siyempre, mahalaga kung paano ninyo kinakain ang spinach. Ang pagkain nito ng hilaw ay mabuti, ngunit para sa ilan sa atin, maaaring mahirap ito sa panunaw. Ang bahagyang paggisa nito sa kaunting olive oil o pag-blend nito sa smoothie na may saging o berries ay ginagawang mas madali para sa inyong katawan na makuha ang kabutihan nito nang hindi nagdudulot ng pamamaga ng tiyan o discomfort. Isang dakok lang sa isang araw, iyon lang ang kailangan ninyo. Ihagis ito sa sopas, ihalo sa scrambled eggs o i-blend sa inyong pang-umagang shake. Kung anuman ang gumagana para sa inyo. Ang mahalaga ay bigyan ninyo ang inyong katawan ng tahimik na pang-araw-araw na suportang ito.
Ang spinach ay hindi maingay. Hindi ito gumagawa ng malaking eksena. Ngunit sa likod ng lahat, tinutulungan nito ang inyong dugo na dumaloy ng mas maayos, ang inyong utak na manatiling mas matalas, at ang inyong katawan na makaramdam ng sigla. At kapag ipinares ninyo ang spinach sa broccoli, binibigyan nyo na ang inyong sarili ng isang malakas na pang-araw-araw na dosis ng nutrisyon. Ngunit hindi pa tayo tapos. May isa pang simpleng gulay, isa na marahil ay kinakain nyo na mula pagkabata, na nagdadala ng isang nakakagulat na regalo para sa inyong mga binti, nerbiyos at balanse. Balikan natin ang alaala upang pag-usapan ang maliwanag at malutong na ugat na ito at ang sikretong daladala niya sa lahat ng panahon. Bigyan po natin ng pansin ngayon ang isang bagay na medyo matamis, medyo malutong, at hindi kapani-paniwalang makapangyarihan, ang simpleng carrots o karot. Malamang ay kumakain na kayo ng carrots sa buong buhay ninyo, sa mga sopas, sa mga nilaga, sa mga baunan. Ngunit pagkatapos ng 16, ang carrots ay higit pa sa isang pamilyar na lasa. Ito po ay nagiging isang tahimik na tagapagtanggol ng inyong mga mata, nerbiyos, at maging ng inyong balanse. Heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang lakas sa inyong mga binti ay hindi lamang tungkol sa kalamnan. Ito rin ay tungkol sa kung gaano kahusay magpadala ng mga signal ang inyong mga nerbiyos mula sa utak pababa sa inyong mga paa. At ang carrots ay tumutulong na panatilihing malakas ang koneksyon na iyon. Mayaman ito sa mga antioxidant, lalo na ang isa na tinatawag na beta-carotene na ginagawang vitamin A ng inyong katawan. At ang vitamin A ay parang pagkain para sa inyong nervous system at sa inyong paningin. Naaalala ko ang pakikipag-usap ko sa aking Tia Linda, 74 taong gulang, at mag-isang naninirahan. Ikinuwento niya sa akin na isa sa mga pinakanakakatakot na naranasan niya ay ang muntik na pagkahulog habang bumababa sa bangketa. Hindi dahil sa mahina ang kanyang mga binti, kundi dahil hindi niya nakita ng malinaw ang gilid at hindi agad nakatugon ang kanyang katawan. Binago ng sandaling iyon ang pananaw niya. Ngayon, kumakain siya ng carrots, halos araw-araw ginadgad, sa salad hinalo sa sopas kahit hilaw lang bilang merienda. Sabi niya pakiramdam niya ay mas gising ang kanyang mga hakbang, mas may kontrol. Iyan po ang uri ng kapangyarihan na pinag-uusapan natin. Ang carrots ay tumutulong na patalasin ang paningin, oo, ngunit pinapanatili rin nito ang tinatawag kong kumpiyansa sa paggalaw. Alam niyo po ba yung pakiramdam na mapagkakatiwalaan ninyo ang inyong katawan, na mabilis na tumugon, na ang inyong balanse ay matatag? Iyan ay bahagyang neurological at pinapalusog ng carrots ang sistemang iyon mula sa loob. At may isa pang layer, ang carrots ay natural na mataas sa fiber na tumutulong na i-regulate ang asukal sa dugo. Maaaring nagtataka kayo, ano ang kinalaman ng asukal sa dugo sa aking mga binti? Ang sagot po ay malaki. Kapag ang asukal sa dugo ay biglang tumataas o bumababa, naaapektuhan nito ang sirkulasyon at ang pagiging sensitibo ng nerbiyos, lalo na sa inyong mga binti. Ang matatag na asukal sa dugo ay nangangahulugang mas malalakas na binti, mas malusog na paa,
at mas kaunting problema sa pamamanhid o pakiramdam ng pag-init na nararanasan ng maraming nakatatanda. At heto ang isang bagay na sa tingin ko'y magugustuhan ninyo, madali lang ihanda ang carrots. Hindi ninyo kailangang lutuin ito ng mag-arbo. Sa katunayan, pinakamainam ang hilaw o bahagyang pinasingaw. Ganoon ninyo mapapanatili ang lahat ng kabutihan nito. Ilang piraso na isinawsaw sa hummus, isang dakok na ginadgad sa inyong umagahang oats, kahit isang blended smoothie na may karot, mansanas at luya, ito'y nakakapresko at masustansya. May mga nagsasabi sa akin, pero kumakain na ako ng carrots. May pagkakaiba ba talaga? At ang sagot ko po ay ito, kung kinakain ninyo ito nang may intensyon tuloy-tuloy at bilang bahagi ng isang balanseng dieta, oo, ang pagkakaiba ay nabubuo sa paglipas ng panahon. Hindi lang kayo tinutulungan ng carrots na makakita ng mas maayos. Tinutulungan kayo nitong gumalaw ng mas maayos. Tinutulungan kayo nitong makaramdam ng mas katatagan. Tinutulungan kayo nitong maiwasan ang isang pagkahulog na maaaring magbago ng lahat. Kaya ngayon, kasama ang broccoli, spinach at carrots sa inyong panig, mayroon na kayong 3 tahimik at natural na kakampi na nagtutulungan upang mapanatiling mas malakas ang inyong katawan, mas matatag ang inyong balanse, at mas maliwanag ang inyong mga araw. Ngunit kung paanong may mga gulay na nagpoprotekta sa atin, mayroon ding iba na tahimik na sumisira sa ating lakas. Mukha silang hindi nakakapinsala, ang ilan ay makulay at sariwa pa nga, ngunit para sa mga taong higit sa maaari silang magpalala ng pamamaga, magpahina ng kasukasuan at ilagay sa panganib ang inyong mga binti ng walang babala. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga gulay na maaaring gusto ninyong pag-isipang mabuti simula sa isa na kinagigiliwan ng marami na iniihaw o niluluto sa oven nang hindi namamalayan ang tahimik na pinsalang maaaring idulot nito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na medyo nakakagulat, isang gulay na maganda sa labas, matingkad na lila makintab, at madalas na itinuturing na malusog sa puso. Tinutukoy ko po ang talong o eggplant. Marahil ay kinagigiliwan ninyo itong iniihaw na may olive oil, niluluto sa casserole o idinadagdag sa mga ulam. Ito'y malasa, maraming gamit, at para sa ilan, maaaring tahimik itong nakakapinsala. Maaaring ito ay hindi inaasahan, ngunit pakinggan niyo po ako dahil lalo na pagkatapos ng sinpo, nagiging mas sensitibo ang inyong katawan. Ang mga bagay na dati hindi nakakaabala sa inyo ay maaari nang magdulot ng paninigas, discomfort o makaapekto sa inyong kakayahang gumalaw ng malaya. Iyan po ang maaaring gawin ng talong para sa ilang tao. At lahat ng ito ay dahil sa isang compound na taglay nito na tinatawag na solanin. Ang solanini ay isang natural na kemikal na nagsisilbing sistema ng depensa para sa ilang gulay, talong, kamatis, at iilan pa. Sa maliit na halaga, hindi ito mapanganib para sa karamihan ng tao. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may problema sa kasukasuan, arthritis, o pagiging sensitibo ng kalamnan, maaaring mag-trigger ang solanin ng bahagyang pamamaga sa katawan. At hindi ito sumisigaw. Ito'y bumubulong.
Hindi ninyo ito palaging nararamdaman kaagad, ngunit dahan-dahan sa loob ng mga linggo o buwan, ang pamamaga na iyon ay maaaring magsimulang sirain ang mga kasukasuan at tissue na tumutulong sa inyong maglakad, yumuko at tumayo ng may kumpiyansa. May kilala akong Ginoo, si Mang Carlos, 68 taong gulang, aktibo at mahilig maghardin. Ngunit napansin niya na mas sumasakit ang kanyang mga tuhod pagkatapos ng isang mahabang araw at mas naninigas ang kanyang mga bukong-bukong tuwing umaga. Hindi niya ito pinansin hanggang sa tinanong siya ng kanyang anak, isang nutritionist, tungkol sa kanyang mga kinakain. Lumabas na kumakain siya ng talong halos araw-araw. Iniisip na ito'y malusog. Nang bawasan niya ito, hindi agad-agad ang pagbabago, ngunit pagkalipas ng ilang linggo, sinabi niyang bumuti ang paninigas sa umaga at mas gumaan ang kanyang paglalakad. Iyan po ang nakakalito sa mga pagkaing tulad ng talong. Hindi sila sumisigaw ng panganib, ngunit para sa tumatandang katawan, ang epekto nito ay maaaring dahan-dahang nakakabawas sa ginhawa at paggalaw. Ang pamamaga na dulot nito ay maaaring hindi magpadala sa inyo sa doktor kaagad, ngunit maaari itong maging dahilan para mag-atubili kayo sa pagbaba sa bangketa o magdulot ng sapat na sakit sa tuhod para laktawan ninyo ang inyong panggabing paglalakad. At sa kasamaang palad, hindi gaanong nagbabago ang epekto nito kahit paano ninyo lutuin ang talong. Kahit ito'y inihaw, ginisa o pinakuluan sa sarsa, nananatili ang solanine. Hindi ibig sabihin na isang kagat lang ay makakasama na sa inyo. Ngunit kung regular kayong kumakain nito, at lalo na kung meron kayong hindi maipaliwanag na pananakit ng kasu-kasuan o panghihina ng binti, sulit na subukang alamin. Subukang tanggalin ito sa inyong pagkain sa loob ng ilang linggo. Pansinin kung paano tumutugon ang inyong katawan. Minsan ang kawalan ng sakit ay mas malakas magsalita kaysa anupaman. Hindi po ito tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa kamalayan. Kayo po ang mas nakakakilala sa inyong katawan. At kung mayroon kahit maliit na tsansa na ang talong ay nagdudulot sa inyo ng higit na pinsala kaysa kabutihan, hindi ba't mas matalinong pakinggan ito? Marami pang ibang gulay diyan, mga gulay na nagpapaginhawa, nagpapalakas at sumusuporta sa inyong mga kasu-kasuan sa halip na inisin ang mga ito. Hindi ninyo kailangang tiisin ang discomfort. Maaari ninyong piliin ang ginhawa. Maaari ninyong piliin ang katatagan. At hindi lang talong ang gulay na dapat pag-ingatan. Sa katunayan, ang susunod ay malamang na nasa inyong kusina ngayon, maliwanag na berde masayahin at madalas na pinupuri sa pagiging sariwa at malusog. Ngunit para sa mga senior, maaaring tahimik nitong pinapakain ang mismong pamamaga na nagnanakaw ng lakas sa inyong mga binti at lumalabo sa inyong isipan. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga green bell peppers at ang nakatagong kwento na itinatago nila. Sa unang tingin, ang mga green bell peppers o siling pari ay tila larawan ng kalusugan, malutong makulay at nakakapresko. Nagbibigay buhay sila sa mga salad, nagdaragdag ng lutong sa mga sandwich at buong pagmamalaking nakahain sa mga veggie tray sa mga salo-salo ng pamilya. Ngunit para sa ating mga lagpas 60
ang nasa ilalim ng maningning na balat na iyon ay maaaring mas nakakabahala kaysa sa itsura nito. Dahil habang mukha silang walang sala, ang mga green bell peppers ay maaaring isang nakatagong sanhi ng pamamaga na dahan-dahang sumisira sa inyong lakas balanse at maging sa inyong kapayapaan ng isip. Heto po kung bakit ang mga green bell peppers ay kabilang sa isang grupo ng mga gulay na tinatawag na nightshades at tulad ng talong naglalaman sila ng mga compound na maaaring makairita sa mga sensitibong sistema ng panunaw at kasukasuan. Isa sa mga pangunahing salarin ay ang lectins. Ito ay mga protina na sa ilang katawan ay maaaring kumapit sa dingding ng bituka at makagambala sa kung paano nasisipsip ang mga sustansya. Maaaring hindi ito mukhang malaking problema, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring mga hulugan ito na hindi nakukuha ng inyong katawan ang buong benepisyo mula sa pagkaing inyong kinakain. At iyon ay lumilikha ng isang domino effect. Nakausap ko minsan ang isang babae na nagngangalang Aling Judith, 70 taong gulang, at laging ipinagmamalaki ang kanyang malusog na pagkain. Ngunit napansin niya ang pangingilig sa kanyang mga paa at bukong-bukong at isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ng katatagan kapag naglalakad na parang hindi na maaasahan ang kanyang mga binti. Hindi naman siya nasasaktan, ngunit alam niyang may mali. Nang suriin niya ang kanyang dieta, isang bagay ang lumitaw, kumakain siya ng green bell peppers. Halos araw-araw iniisip na ito ay isang malusog na pagkain. Sa gabay ng kanyang doktor, pinalitan niya ito ng pula at dilaw na bell peppers na mas hinog at may mas mababang lectin content. Makalipas ang isang buwan, mas matatag na ang kanyang pakiramdam sa kanyang mga paa at mas masigla sa pangkalahatan. Iyan po ang bagay na iyon ang mga epekto ay hindi palaging dramatiko. Minsan, lumalabas ito bilang maliliit na pagbabago paninigas sa bukong-bukong bahagyang pamamanhid sa mga daliri sa paa o isang pakiramdam ng pagiging alanganin kapag tumatayo mula sa upuan. Madaling isantabi, ngunit ang maliliit na senyales na ito ay mahalaga. Ito ang tahimik na paraan ng inyong katawan ng paghingi ng isang mas banayad na diskarte. Nag-aalok din ang green bell peppers ng mas kaunting antioxidants kaysa sa kanilang mga kapatid na pula-kahel o dilaw. Ibig sabihin, mas kaunti ang nakukuha ninyong magagandang bagay, ang mga compound na lumalaban sa pagtanda, habang dala-dala pa rin ang panganib ng pamamaga. Para kang kumukuha ng downside ng walang sapat na upside. Maaaring iniisip ninyo, hindi ko ba pwedeng lutuin na lang para maging mas ligtas? At oo, binabawasan ng pagluluto ang ilan sa mga lectins, ngunit hindi nito inaalis ng buo ang panganib, lalo na kung kayo ay mayroon ng arthritis, mahinang panunaw o mga problema sa sirkulasyon. Sa yugtong ito ng buhay, kailangan natin ng pagkain na sumusuporta sa atin, hindi pagkain na nagiiwan sa ating nanghuhula. Heto ang isang simpleng kapalit. Sa halip na green peppers, piliin ang pula o dilaw na uri. Hindi lang sila mas matamis, mas banayad din sila sa inyong sistema at mas sumusuporta sa kalusugan ng puso, nerbiyos at kasukasuan. Ihawin sila palamanan, hiwain ng hilaw, masisiyahan pa rin kayo sa lutong at lasa, ngunit wala ang dagdag na pasanin
na maaaring dala ng green peppers. Dahil bawat maliit na desisyon na ginagawa ninyo ay nagdaragdag at ang pagpiling pakinggan ang inyong katawan na pansinin kung ano ang masarap sa pakiramdam at kung ano ang hindi ay isa sa mga pinakamabait na bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili, lalo na ngayon. Ngunit may isa pa tayong gulay na kailangang pag-usapan. Ito marahil ang pinakapinagkakatiwalaang comfort food sa Pilipinas. Nagpapaalala ito sa marami sa atin ng mga hapunan ng pamilya pananghalian tuwing linggo at mga pagkain sa holiday. Ngunit para sa mga tumatandang katawan, maaari itong magdulot ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Pinatataas ang asukal sa dugo, pinapatigas ang mga ugat, at pinapahina ang mismong mga binti na nagdadala sa atin sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maaaring mas makagulat sa inyo kaysa sa anupaman na napag-usapan natin ngayon, ang mga puting patatas. Sila'y mainit, pamilyar at nakatali sa napakaraming masasayang alaala, niligis para sa Noche Buena, inihaw para sa pananghalian ng linggo, ginawang malutong na golden fries na nagbabalik ng saya ng mga pagkain kasama ang pamilya. Ang mga puting patatas ay nakahabi sa tela ng ating buhay. Ngunit heto ang katotohanan na karamihan sa atin ay hindi naririnig habang tayo'y tumatanda. Ang mismong ginhawa ng mga puting patatas ay maaaring may mga nakatagong kapalit, lalo na sa ating mga binti, puso at pangmatagalang lakas. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ang mga puting patatas ay napakataas sa simpleng carbohydrates na nangangahulugang kapag kinain ninyo ito, mabilis na tumataas ang inyong asukal sa dugo. Sa una, maaaring hindi ito mukhang problema. Sa katunayan, maaari pa ngang makaramdam kayo ng kaunting sigla o kabusugan. Ngunit sa loob ng inyong katawan, ang mga mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga, lalo na sa maliliit at delikadong mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa inyong mga binti at paa. Para sa mga senior, ang mga daluyan ng dugo na iyon ay mas marupok na. Sa paglipas ng panahon, ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring humantong sa pamamanhid, mas mabagal na paggaling, mahinang sirkulasyon, at sa huli, panghihina sa mga binti. At minsan, hindi ito dramatiko. Maaaring pakiramdam lang na mas mabilis mapagod ang inyong mga binti, mas malamig ang inyong mga paa, o mas madalas kayong pulikatin kaysa dati. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Mang Gerardo, 73 taong gulang, na nagsabing kumakain siya ng baked potato halos gabi-gabi kasama ang hapunan. Walang kakaiba, ganoon lang talaga ang kanyang nakasanayan. Ngunit napansin niya na mas madalas siyang pulikatin sa gabi at pakiramdam niya'y hindi siya matatag kapag umaakyat ng hagdan. Nang bawasan niya ang puting patatas at dinagdagan ang kamote at madahong gulay, sinabi niyang parang may ulap na nawala sa kanyang mga binti, na parang naalala nila kung paano gumalaw muli. Ang problema sa puting patatas ay hindi nagtatapos sa asukal sa dugo. Nag-aambag din ito sa tinatawag na arteriosclerosis o paninigas ng mga ugat. At kapag nawala ang pagiging nababanat ng mga ugat, mas nahihirapan ang dugo na makarating sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Nangangahulugan iyon ng mas mabagal na oras
ng pagtugon sa inyong mga paa, mas malaking panganib ng pagkahulog at mas matagal na paggaling para sa maliliit na pinsala. Mas malala pa, marami sa ating mga paboritong putahe ng patatas ay puno ng dagdag na tabak-rim, mantikilya at asin. Kaya't hindi lamang kayo nakakakuha ng pagtaas ng asukal, kundi naglalagay din kayo ng stress sa inyong puso, bato at presyon ng dugo. Ang isang plato ng niligis na patatas ay maaaring lasang tahanan, ngunit maaari rin itong tahimik na sinisira ang mga mabubuting pagpili na pinipilit ninyong gawin sa ibang aspeto ng inyong buhay. At kapag ikinumpara ninyo ang puting patatas sa ibang mga lamang ugat tulad ng carrots o kamote, nagkukulang sila lalo na sa departamento ng antioxidant. Ang maputlang puting laman na iyon ay hindi nag-aalok ng parehong proteksyon laban sa oxidative stress na isa sa mga pinakamalaking nagtutulak ng pagtanda sa ating mga selula. Ngayon, nangangahulugan ba ito na hindi na kayo maaaring kumain ng puting patatas? Siyempre, hindi po. Ngunit nangangahulugan ito na kailangan nating tratuhin sila ng may pag-iingat. Marahil ay kumain nito ng mas madalang. Marahil ay palitan ito ng inihaw na kamote o kahit niligis na cauliflower na may mga herbs at olive oil. Ang layunin ay hindi alisin ang kagalakan. Ito ay bigyan ng puwang ang mga pagpili na nagbibigay sa inyong katawan ng higit sa kailangan nito at mas kaunti sa kung ano ang sumisira dito. Dahil ang pakiramdam ninyo bukas ang lakas sa inyong mga binti, ang katatagan sa inyong mga hakbang, ang kumpiyansa sa inyong paggalaw, nagsisimula sa kung ano ang kinakain ninyo ngayon. At kapag sinimulan nating gawin ang mga pagpiling ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal sa ating sarili at sa buhay na nais pa nating mabuhay, isang bagay na makapangyarihan ang nangyayari. Nagsisimula tayong makaramdam muli ng pag-asa. Nagsisimula tayong makaramdam muli ng lakas. Kaya ngayon, kasama ang lahat ng ito sa inyong puso ang mga pagkaing dapat tanggapin at ang mga dapat lapitan ng may pag-iingat. Pagsama-samahin natin ang lahat sa isang mainit na pagninilay. Konklusyon. Heto na po tayo, aking kaibigan, matapos nating lakbayin ang 6 na gulay na maaaring nasa inyong kusina ngayon. Ang ilan, tulad ng broccoli, spinach at carrots, ay tahimik na nagpoprotekta sa inyo. Araw-araw sumusuporta sa inyong balanse, nagpapalusog sa inyong mga binti, nagbabantay sa inyong paningin, at tumutulong sa inyong manatiling malaya ng mas matagal. Ang iba naman, tulad ng talong, green bell peppers at puting patatas, ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit para sa ating mga lagpas 60 tao, maaari nilang dahan-dahang sirain ang mismong lakas na binuo natin sa buong buhay. At iyan po ang punto, hindi ba? Ang buhay pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa paghabol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan, pagiging sensitibo, pagpansin kung ano ang epekto ng pagkain sa inyong pakiramdam, hindi lang sa tiyan, kundi sa inyong mga tuhod, sa inyong lakas, sa inyong mood, sa inyong pagtulog. Ito ay tungkol sa pagkatutong pakinggan ang inyong katawan ng may kabaitan at pasensya, tulad ng pakikinig ninyo sa isang taong
mahal ninyo. Hindi ninyo kailangang baguhin ang lahat sa isang gabi. Subukan ninyong palitan ang isang bagay ngayon. Marahil ay mag-steam ng kaunting broccoli para sa tanghalian. Marahil subukan ang kamote sa halip na niligis na puting patatas sa hapunan. Marahil ay laktawan ang green bell pepper sa inyong salad at subukan ang isang bagay na mas banayad tulad ng pipino o inihaw na pulang bell pepper. Isang maliit na pagbabago pagkatapos ay isa pa at isa pa. Dahil ganyan po bumabalik ang lakas, hindi sa pamamagitan ng mga dramatikong pagbabago, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagiging tuloy-tuloy. Ang mga gulay sa inyong plato ay hindi lamang mga sangkap. Sila ay mga pagpili. Sila ay pag-aalaga. Sila ay maliliit na mapagmahal na desisyon na umaabot sa inyong mga kasukasuan, sa inyong balanse, sa inyong dugo, at sa inyong utak. At sa paglipas ng panahon, ang mga alon na iyon ay nagiging tunay na pagbabago. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang pasanin, kundi isang pribilehiyo. Bawat pagkain ay isang pagkakataon upang parangalan ang katawan na nagdala sa inyo sa napakaraming taon. Ito'y isang pagkakataon na sabihing salamat at patuloy kitang aalagaan. Kung ang mensaheng ito ay nakaaantig sa inyo, kung nakakaramdam kayo ng pag-asa o kahit kaunting kuryosidad tungkol sa kung ano ang posible nais ko pong marinig mula sa inyo, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang isang bagay na susubukan ninyo ngayong linggo, marahil isang pagkain na idaragdag o isa na babawasan. Suportahan natin ang isa't isa. Sabay-sabay tayong lumago. Hindi po kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. At kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng halaga, mangyaring maglaan ng sandali upang i-click ang like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ito ay tumutulong upang mas maraming senior ang makahanap ng mga makabuluhang impormasyon na tulad nito. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pang payo kwento at banayad na paalala na ang inyong kalusugan, lakas at kagalakan ay nasa inyong mga kamay pa rin. Isang pagkain, isang pagpili, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Salamat po sa paglalaan ng oras sa akin. Naway makalakad tayo ng mas matatag, makakita ng mas malinaw at mabuhay bawat araw na may higit na lakas, kapayapaan at layunin. Karapat-dapat po kayo sa lahat ng iyan.